ordinary lang na mga allergic bronchitis or mga ordinary cough versus pneumonia. Para po sa mga nakikinig sa atin, I would like you to remember these 3 letters na ginagamit po ng mga doktor para malaman na ito po ay pulmonya na at delikado. Unang-una, mayroon pong fever. So letter F stands for fever. Yung fever na to pwedeng low grade lang pero pwede pong mag-spike ng napakataas kung ito po ay bacterial na. Pangalawa, mayroon pong cough. At ito pong cough na to ay maaaring may plema na kulay puti o may pagkaminsan kapag bacterial na, ito ay dilaw o kulay berde na. Ang pagkakaiba nga lang doon sa viral versus bacterial na phlegm is pumuputok-putok. Parang, kala mo may baril talaga. Kamukha ba yung naririnig ko dati sa'yo? Oh, talaga? Narinig mo ba yun? Yung mga pumuputok-putok na, na ubo. Yan. And the third is called dyspnea. That is spelled as D-Y-S-P-N-E-A. Ibig sabihin ng dyspnea, mayroon siyang difficulty of breathing. Pero at the same time, para siyang medyo lito, lango, hilo, na parang hindi niya mapakali ang sarili. Yung iba nga pinagpapawisan pa ng malamig. So ito parang yung, confused siya. Parang medyo confused siya. And this is called fever, cough, dyspnea, symptoms or signs of pneumonia. Sa ganitong mga pagkakataon, maaaring nalulunod po yung baga ng tao, nagkakaroon na ng tubig within the parenchyma, at maaaring mga ilangan na po kagad na dalhin sa ospital para sa intervention, tulad ng pagbibigay ng oxygen, tulad ng pagsipsip ng plema niya kung kinakailangan, at the same time pagbibigay po ng antibiotiko. Kung talagang suspecha ng doktor, lumampas na ng 3-day period. Normally kasi within 3 days, kung viral lang ito, nawawala mag-isa. Pero kapag lumampas na, naging 5 days na o 7 days na, then it must be bacterial, nagbibigay na kami ng reseta. Yeah. Pero ano kaibahan nung ordinaryong ubo lang at saka plema ng isang ordinaryong ubo lang sa mayroong pneumonia? Usually pag ubo lang, hindi kasama ng high-grade fever eh. Oo. At saka wala itong dyspnea or confusion that we are talking about. Yung quality ng plema, totoo ba na pag kunyari may pneumonia, green na raw ang plema or hindi naman? Not necessarily. Yung kulay na to ay depende doon sa uri ng mikrobyo. Oo. So, yung medyo talagang greenish na, then that means may mga bacterial infection na. Yung iba nga may parang pula-pula pa may halong dugo pa eh. Yung iba, wag po kayong matakot kagad kapag nagkaroon ng parang dugo. Baka mamaya kasi pinipuwersa nyo yung plebang ilabas. Lalo na malagkit masyado. O nagsusugat na yung throat nyo. Pag ubo nyo, mayroon kagad dugo. Hindi naman po. If I remember before, nung ako nag-aaral pa matagal na, nag-duty kami dyan sa QI eh. Nandyan pa ba yun? Quezon Institute? Parang wala na. Oo. Laki Sarado property na. nun prime property yun. Baka may nakabili na naman ako condominium. Katabi ng PCSO yun dati. Pero dyan sa akin sa E. Rodriguez, napakalaking property nun eh. Dati nga may mga halamanan pa ron eh. Pag pupunta kami doon, nakikita namin mga may tuberculosis na nagbibiroan. Nagpapataasan sila ng pandikit na plema. Oh my God! Doon sa pader. Talaga? Akala mo mga nakakapit, talaba. Ay, ano ba yan? Yung mikrobyo po nakakapit dun sa plema, kaya po yung nakikita ninyo ng mga lumulura sa lupa o kaya hindi nagtatakip ng kanilang bibig kapag sila'y umuubo. Ito po yung mga dangerous at sila po yung dapat nakamaskara. Oo, para hindi po sila makahawa. Pag may pneumonia ka ba, makakahawa ka rin? Definitely. Definitely. In fact, that's the first cause of cross-infection. Yung taong walang pneumonia at ikaw may pneumonia at nagkasama kayo sa ward, paglipas ng araw, dalawa na kayong may pneumonia. Kahit na ikaw ay nagpunta ron para sa ingrown toenail lang. Talaga? So talaga mahalaga yung malakas ang resistensya mo para hindi ka mahahawahan nitong mga sakit na ito katulad ng pneumonia. Lalo na kung ikaw ay nag-aalaga na isang matanda na may sakit. Definitely. Kung caregiver ka. Alam mo, ang most common bacteria that causes pneumonia sa ngayon is the one that comes from the throat, yung streptococcal pneumonia. Meron pang isa, yung Haemophilus pneumonia, pwede rin yun. Pero ang delikado, yung pneumonia na mahuhuli mo sa loob ng ospital. Kapag ikaw ay nagpa-confine at napatagal ka doon. Yun ang demonya. Demonya ka. Joke. Pwede yun. Alam mo ba, na yung umiikot-ikot sa kisame ng mga hospital,
ay isang uri ng mikrobyo na hindi namamatay basta-basta sa antibiotiko. Ang tawag doon, Pseudomonas pneumonia. Talagang demonyo, no? Pseudomonas pneumonia. Isang uri ng mikrobyo na malalaman mo kapag itong pneumonia to ang kumapit sa'yo. Yung amoy mo kakaiba. Oo. Amoy ano? Amoy bulok na saging. Oh my God. Oo, talagang manamis-namis ang amoy mo. That is Pseudomonas pneumonia. So, medyo delikado rin yan. Pero kung malakas ang resistensya mo, malalabanan mo ba yung Pseudomonas na yan? Na demonyong pneumonia? Pseudomonyo. Galing mo So, dapat ang mga malalakas ang resistensya, yung mga nurse na nagpa-private caregiving. Yung mga lagi sa hospital kahit na ang trabaho nila hindi direct patient care. Nandun sila sa accounting o reception. O kaya kung kayo po ay may kasama sa bahay na may edad na at pwede na magkaroon ng mga pneumonia, these are the people who need a lot of nutrients, particularly trace elements, para po yung inyong mga baga ay manatiling healthy. At ito ang naitutulong sa atin ng Geryamin, palakasin yung ating resistensya dahil ito'y kumpleto sa lahat ng mga vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. Yes, yung mga teachers dyan, yung mga nababaha na nadinig ko dyan, galing sa Pasay Top kahapon. Nag-doxycycline ko agad ako. Pang leptospirosis yun. Oo nga, kasi nga natakot ako. Pero kailangan siguro mag-Geryamin din ako. Dapat. Kasi para malakas ang resistensya ko at hindi ako magkaroon ng sakit at pneumonia. Kailangan mo yun At hindi lang sa ang leptospirosis yung tetracycline type na doxycycline, kailangan mataas pa rin resistensya mo para at least hindi ka basta magkakaroon ng sakit. Ang Geryamin ba ay paano ito iniinom, Doc? Kung kunyari gusto mong panglaban nga sa mga pneumonia na yan. It's very simple. Before you get out of the house, available naman sa lahat ng Mercury Drugstore to and other leading drugstore, inom ka lang ng isa. Isa lang. One is enough if you're just trying to prevent. At wala ka namang active exposure. Pero kung may mga active exposure ka, nag-aalaga ka talaga ng matandang may sakit, at baka mahawa ka, meron din kasing condition na called TB pneumonia. Mas matindi yun. Ang antibiotic doon ay maabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Kung ayaw mo na mag-antibiotiko ng 6 na buwan, ay huwag kang magpakapit ng tuberculosis pneumonia. So, mag-invest ka na ng isang tableta na magpapalakas ng buong katawan mo. And you just take it every day, every morning. Oo. Ang Geryamin po ay hindi lang para sa mga senior citizen. Pwede na rin pala, kahit mga 30, 40. Or even younger. Halimbawa, 21-year-old ka but you're working in a call center, At ikaw talagang puyat lagi. At lagi exposed sa smoke ng mga kasama mo. Yes, tapos ang merienda mo, kape-kape lang, di ba? Tapos talagang stressed ang buhay mo. Then you can try this, Kasi at least may protection ka. Geryamin po. Pwede kang magka-pneumonia rin dahil dito sa stress at saka sa... Of course. Anything that will lower down your resistance or immune system, syempre hindi ka na makakagawa ng mga killer cells at mga T cells. Ito mga T and B cells, yan po yung mga normal white blood cells sa dugo natin, panlaban sa anumang mikrobyo na papasok sa atin. Para makagawa ka ng sapat na white blood cell, kailangan mo ng sustansya. You don't just get it from eating pandesal or eating mga junk food. You get it by having the right kind of trace minerals, elements, vitamins, at saka mga iba pa na mga nakukuha sa mga gulay, mga cofactors as they call. So dapat meron kang sustansyang pinanggagalingan, lalo na kung ang pagkain mo ay hindi masyadong masustansya na. Anyway, Doc, ito ang tanong. Ang ubo raw niya ay gawa naman ng acid reflux. Pero nagpa-check up din siya, clear naman daw siya. Pero ano ba raw ibig sabihin ng pneumonitis? Ibig sabihin na-inflame yung iyong alveoli kung saan nagkakaroon ng exchange of gases ng oxygen and carbon dioxide. And this could be called pneumonitis. Masakit din yan, Ang pagkakaroon ng pneumonitis, parang mga 2 steps away from pneumonia na lang. Kulang ka na lang lagnatin at kulang ka na lang siguro ma-confuse doon sa difficulty breathing. Otherwise, talagang masakit din ang pagkakaroon ng pneumonitis. Ito naman, paano po ba pagpalakas ng immune system? Para sa akin po ay ang pagkakaroon ng sapat na nutrisyon, ang pagkain ng tama, ang pag-iwas sa mga hindi magandang pagkain, ang pag-eehersisyo, mga bagay na mahirap gawin sa panahon ngayon, dahil mga busy tayo. So we need to find a supplement that we can take every day na inexpensive. Pang-isahan lang, pwede na. Ito naman ang pamangking ko, grade 3, may
29, every night may fever siya. Sa umaga wala. Ngayon po umaga May 31, may lagnat po uli siya. Si Carmen ng San Juan. Afternoon fever at saka night sweats could be a Grade 3 lang condition. to Oo, could be a condition for weak lungs. So dapat po yan mapatingnan na sa doktor, sa pediatrician dahil baka mamaya mahina na yung baga talaga ng bata. Nakakatch kasi ng bata yan sa mga kaklase niya, sa paglabas-labas niya. So, kaysa mauwi po sa pneumonia yung bata, ay baka mamaya mahina na yung baga, baka kailangan ng gamutin. Ito naman tungkol sa Nervital, ang gusto niya itanong. Ask ko lang po, yung po bang Nervital hanggang kailan pwede inumin? Gusto ko po kasi uminom. Matagal na akong nag-contraceptive. Of course. Walang masama po doon. It's a vitamin B complex that is very healthy. If you take it, it will be good for your nerves. Na maganda sa isang tulad mo na nag-contraceptives dahil baka mamaya may mga namamanhid-manhid sa daliri mo o sa mga kasukasuan mo. You can take Nervital once per day or 2 times, depende sa'yo. Ito naman, ano pong tamang spelling ng Geryamin? That's G as in good, E-R-I-A, Gerya, and then min, parang lalaking Pamin. Pamin. Pero M-I-N. M-I-N. Walang H. Walang H, pamin. At yan po ay available sa Mercury, Watson, Southstar, at lahat ng drugstores nationwide. Sa murang halaga. Mura lang po. Below 20 pesos lang yan. Below 15 pesos Below 15 pesos pa. Tatawad pa ako. Sige. Below 13 pesos pa. Ayan. Once a day ha, para maprotektahan po tayo sa mga, lalo sa matatanda naman, pwede sa kanila twice a day. Twice a day if sa they are mga- suffering from something. Ayan. Okay. I'd like to say hello to Miss Chat who recently arrived from the Hello, US. chat! Welcome back to the Philippines. 0920-982-8888. Yan po ang hotline ng Geriatrica. Pakiulit nga. 0920-982-8888. Yan po ang hotline ng Geriatrica. Si Miss Chat po ang sasagot niyan. At ito po ang baging hatid po sa atin ng Geriamin. Itanong mo kay Doc. Para sa dagdag na tanong, i-text ang hotline